Hello po mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po'y magkumentuhan at magsama-sama po tayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Pakinggan po natin ito pong pahayag at galit. Naglabas po ng galit at batikos po sa administrasyon po na tinatawag pong bangag at bongit ng kanyang ate. Ito po mga kababayan, ang mga real talk at totoo pong nangyari sa ating bansa. Pakinggan po natin ang mayor po ng Davao City doon po sa naganap ng Duterte Alliance sa Davao City. Pakinggan po natin si Mayor Baste at panoorin. Siya yung nagbukas ng flood control issue because, you know, the narrative that they wanted to present to the public, kasi itong mainstream media, hawag niya po, tangin na po din yung mainstream media mo, ngayawa mo. Tinuod man, ay mo, kalain na, gato mga trabahante, ang mga tagiya, anak, mga tagiya, fuck you. So they wanted to, you know, form this narrative that Marcos, Bongbong Marcos, is the savior. So, PowerPoint pa, nga murag kinsang maestro ang gago. Oh, these are the contractors that, you know, had ghost projects. Contractor? O ikaw? Nga na ka, utang ina, scammer. Scammer ng tawhana gyud, scammer gyud. Hindi, kita nyo naman. Magkasama sila ng kapatid ko, ng Vice President. Ito lang yung, I want to put out this argument ba. They started destroying the reputation of the Vice President with the 125 million confidential funds. But how much have we lost? How much money have we lost in the flood control projects? More or less $2 billion. And now they want to impeach the Vice President? Sige, sabihin na natin na totoo yan dalawa. Just to be objective about the issue. 2 billion against 125 million, who will you impeach first? Putang ina ng gago. Anyway, optics kasi yan. And when 120 billion wasn't enough, you know, ginawa na nilang 6 billion, they added more figures to it. Yan, gago na mainstream media yan. Yan yung ilalabas nila. So that they, you know, people, they want to influence the people. Because mainstream media is stitched with pop culture. And people do not, you know, are used to looking at mainstream media and pop culture. Kaya yung tao, nagugoyo ng administrasyon na to kasi hawak nila yung media eh. So anyway, alam ko naman, isa-splice pa rin nila yung sasabihin ko. But again, fuck you. Siya yung nagbukas ng flood control. Grabe, no? Napakalaki nga naman ang ninanakaw. Pero sa Vice President nakatutok at sa mga Duterte, gamit po ang sinasabing mga PI kayo. Mga PI kayo, mainstream media, yan. Nadali kayo ni Mayor Baste. Talaga naman po eh. Dahil wala pong nakitang korupsyon ng media ngayon. Dahil nga po gamit na gamit sila. Kaya nga po pini-PI sila ni Mayor Baste. Ito pa po mga kababayan. Survival battle na ba ito? Sila kay PRD kasi siningil yung tax, pagbabayarin sila yung utang nila sa gobyerno. And for what? It's because so that that money can be used for people. Ano kanina? Kinuha sa PhilHealth. Tungod sa kwarta ng butangan na I hate that so much. It is the root of all evil. Sabi ko lang,
Si PRD kasi binangga talaga yung mga issues ng Pilipinas that have been encumbering us from, socio-economic growth. I do not know. Maybe, probably. Tama po yung mga kabayan. Binangga po kasi ni PRRD lahat. Lalong-lalo po malalaking oligarkiya. Sino po ba may-ari ng malalaking mainstream media? Hindi po ba karamihan oligarkiya? Kaya nga po, matindi po ang pinagdadaanan po ngayon ng mga Duterte. Hindi po ba? Grabe. Dahil nga po nagsama-sama po sila para po pabagsakin ang mga Duterte. Hindi po ba? Alam na po natin yan. Ito pa po mga kababayan. Pakinggan po natin to. May panibag Bisaya pa, lo ni mo, Choy. Sabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo, ate, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo ni mong buhanga ka. Bisaya pa, lo ni mo, Choy. Bisaya pa, lo ni mo, Choy. Sabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo, ate, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo ni mong buhanga ka. Yan po mga kababayan. Ang banat naman po ng ating mayor kay Matibag na walang sawa po na nagkakaso sa mga kaalyado at sa pamilya Duterte. Hindi po ba? Yan po. Yan naman po talaga ang punot dulo na nangyayari sa ating bansa. Grabing politika at kagahaman po sa kapangyarihan. Gusto po kasi nila hawakan ang ating bansa. Manatili na po sila. Nagsama-sama na po. Pati po ang media ngayon ay makapangyarihan sa ating bansa. Gamit na gamit po ang media. Sino ang may-ari ng mga media ngayon sa ating bansa? Malalaki? Hindi po ba mga oligarkiya na karamihan halos nabangga ni dating Pangulong Duterte? Kaya po wala pong makukuhang simpatya o malalaking media nakakampi sa mga Duterte. Dahil tanging isang taga Mindanao lang ang bumangga sa mga oligarkiya. At sa lahat po, mga korap na politiko, nilabanan niya, binangga po ni dating Pangulong Duterte yan dahil nga po gusto ni dating Pangulong Duterte ay maglingkod po sa mga Pilipino. Hindi siya maglingkod sa mga oligarkiya na naghahari sa ating bansa. Binago po kasi ni dating Pangulong Duterte ang tradisyon. Yung tradisyon po na nasimulan pa noong mga panahon ng una pa na ang sinusunod po at naghahari sa ating bansa ay mga oligarkiya. Binasag po ni dating Pangulong Duterte yan. At alam naman po natin, ang pamilya Marcos Romualdez, Araneta ay mga oligarkiya din, di umano ang lahi nila. Hindi kaya? Sino po ba magkakampi-kampi? Hindi po ba? Kasi hindi nila magugustuhan ng mga Duterte dahil nga po mga kababayan, ang paglilingkod po ng Duterte na ginawa sa ating bansa ay equal. Hindi ka pwede mandaya. Parehas, kung nagbubuwis si Juan de la Cruz, magbubuwis ka rin. Kung nagbubuwis ng tama si Juan de la Cruz, magbubuwis ka rin ng tama. Pagka hindi ka nagbuwis ng tama at hindi ka nagbayad ng utang mo, magkakaproblema ka kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kaya mapapamura ka na lang. Kaya nga nakita nyo po yung sama ng loob ni Baste. I-impeach mo ang Vice President sa 125 million. Samantalang ang nawawalang pera, yung flood control pa lang na sila nag-umpisa, ayon kay Mayor Baste ay $2 billion. Biro mo, $2 billion. Magkano na dolyar ngayon? Napakataas na. Napakataas na po ng piso sa dolyar ngayon. Ang dolyar sa piso. Hindi po ba? Trilyon. Hindi po ba? Tapos ngayon, dinadivert lang nila ang issue sa mga Duterte. Dahil nga po nagkaroon na po talaga ng sabuatan. At kasama pa sa sabuatan,
Ginagamit nila sa politika at panakot nila sa mga kaalyado at sa mga Duterte ang ICC. Hindi po ba? Kaya nga po sana mga kababayan, dumating na po ang tamang panahon sana at ipagkaloob na po sana ng may kapal na muli po sana, na muli kung gaano po katindi ang nangyari po sa mga nakaraang administrasyon na ibinangon po ni dating Pangulong Duterte ay sana po'y muling makabangon muli. Mas grabe po kasi ngayon lalo-lalo sa pagkakautang na wala naman pong pinatunguhan. At sana po managot po ang mga hayop na ito. Ito po mga hayop na ito na nagpahirap sa taong bayan at ang pera ng taong bayan ay pinagparti-partihan lang nila di umano. Sila pa ngayon ang magagaling, sila pa ngayon ang mahuhusay, at sila pa ngayon ang tinitingala mo. Pero wala naman nagawa na mabuti sa'yo. Ang ginawa lang trabaho pantakip. Real talk. Ang ginawa lang naman po nila pantakip para sabihing may nagagawa. Magbigay ng kakarampot na ayuda. Band-aid solution. Band-aid solution. Pero ang ekonomiya natin bagsak, lagapak. Napakataas na inflation, napakamamahal na bilihin. Napakataas ng gasolina. Napakataas ng bayarin natin. Lahat mataas. Hindi po ba? Pero sila po, napakaganda po na ekonomiya nilang lahat. Lahat po ng nasa administrasyon ngayon, maganda po ang ekonomiya nila. Napakataas po. Nasa level, high level sila ang ekonomiya nila. Dahil nga po, panay ang pasok ng maleta sa kanila. Di umano. Pero tayong mga taxpayer, mapapamura ka na lang. Hindi po ba? Kaya po yung saloobin ni Mayor Baste, talagang nahandun na lahat. Yung Vice President na tinulungan ka makaluklok sa pinakamataas na kapangyarihan. Tinulungan ka. Pero ang ginawa mo at ginanti mo sa pamilya Duterte, ay mas masahol ka pa sa hayop. Di umano. Hindi po ba? Kung ikaw mismo, ang pamilya mo, gustong litisin nung nabubuhay sa Pilipinas. Pero ang dating Pangulo na ginantihan mo, na wala namang ginawang masama sa pamilya mo, pero ang iginanti mo, grabe. Hindi po ba? Ginamit mo ang pera ng taong bayan, di umano, para lang sa iyong pananatili na hindi na mawala sa kapangyarihan. Talagang mapapamura sa iyo. Hindi lang si Mayor Baste ang mapapamura sa iyo. Majority ng mga Pilipino, mapapamura talaga sa iyo. Hindi po ba? Dahil nga po, korupsyon, pamumulitika, at pinagsama-sama mo na, nagsama-sama na kayo. Lahat na naging salot sa ating bansa, kinuha mo na lahat na enforcement mo. Di umano. Sa tingin mo kasi hindi ka matitibag. Kaya kinuha mo na silang lahat. Pati ang mga mapepera, mga oligarkiya, kinuha mo na rin yata lahat. Akala mo hindi ka matitibag. Ganon po ba yon? Ang lahat po ay may katapusan. Ang lahat po. Wala pong mananatili. Kahit ikaw ay makapangyarihan ngayon, matatapos at matatapos din ang iyong kapangyarihan. Hindi po ba? At ang napakahirap po, baka danasin mo rin na masigit pa ang ginagawa mo sa mga Pilipino. Baka masigit pa ang balik sa iyo at sa pamilya mo. Hindi kaya? Maraming salamat po mga kabayan. Mabuhay po si Mayor Baste at ingat-ingat ka, Mayor Baste. Baka isang araw, isa ka na rin sa may kaso ng inciting to sedition at rebellion at kung ano-ano pa ang ikaso sa iyo. Dahil nga po napakarami na pong kinakasuhan, lalong-lalo ang minumura mo na si Matibag. Grabe mong murahin si Matibag. Baka isang araw, ikaw na rin ang idamputin yan. Kamukha ng ginagawa kay Senator Bato de la Rosa. Wala pang final decision ng Korte Suprema, ay ginawa na nilang wanted si Bato. Unbelievable. Maraming salamat po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat.
At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada. At si Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Jem Aris from United Arab Emirates. Annie Jo, Gay at Gay Chena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi. Felipe Shapno from Texas, USA. Rolando Timbol from Alberta, Canada. Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA. Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA. Arthur Estraniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Mika Ligaspi. Tessie Mantilla from Kuwait. Frank Zamora from California, USA. Nabanggit na po natin ito. At si Romulo Divinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo. At muli po mga kabayan, tis-tis lang po tayo at ingat-ingat po. Bye-bye!